Magandang araw sa inyong lahat. This is your voice teacher, Professor Ryan Manal. So we have question for today. Bakit po daw sumasakit ang lalamunan ko pagkatapos kumanta? Okay, so ano ba yung reason? Bakit sumasakit yung lalamunan natin? Number one, baka simula umaga hanggang gabi tuloy-tuloy yung pagkanta mo. Talagang sasakit at masisira ang boses mo. Tawag dyan ay overpractice or over-usage ng boses mo. So, kailangan tama lang, okay? So, importante, mag-vocalize ka muna, mag-warm up ka muna para, kumbaga, mapaghanda or magkaroon ng warm up muna yung boses mo. Then, you sing yung mga songs na tama sa range mo. Okay, hanapin mo din yung mga songs na dapat akma kung anong classification ng boses mo. Okay, wag mong pipilitin yung sobrang taas na kanta na hindi mo naman kaya. Okay, kasi pag pipilitin mo yan, mai-strain yung boses mo, mapapagod ang boses mo. Hanapin mo lang yung tamang range. If you feel na medyo nababasag na tipong nawawarak na yung boses mo, basag at saka may masakit sa lalamunan mo, stop, ihinto mo yan. Okay? Hinto mo. Tsaka hanap ka sa technology natin ngayon, marami sa YouTube, di ba? Yung mga songs, yung mga lalaki, di ba? They can look for songs na lower range, di ba? Or lower key. Okay, so para mas relax at saka kung tama ang key ng kanta mo, mas lalabas yung magandang timbre ng boses mo. Unlike pag pinipilit mo yung hindi akma sa boses mo pag masyadong mataas, ayan yung tunog, ipit, tunog, may diarrhea para kang matatae. Oo, so wag pilitin, okay? Look for or sing songs na tama sa range mo. What else? So, ayan, yung sobrang pagsigaw ka ng sigaw, pag galit na galit ka, okay, di ba hindi natin talaga mapigil or minsan sobrang nag-cheer ka, sobrang saya mo, hindi mo napapansin na i-strain na yung boses mo. Pero syempre ang hirap naman pag galit ka pagtapos pipigilin mo, di ba? Hayop ka. Uy, pero di ba mas effective? Pero yung iba kasi hindi nila mapigil yung emotions nila. So, talagang sumisigaw. Yung mga teachers natin pag nagtuturo, diba? Malaki yung classroom pero kailangan gamitin mo talaga yung natural voice mo. So nai-strain. So pwede kayong gumamit ng microphones para ma-amplify yung boses ninyo. Pero hindi naman lahat, diba? May microphones. So pwede ding you have to talk in a low tone voice. Ayan. So push it at saka hindi pasigaw, diba? Parang ganyan. Good morning class. Kamusta kayong lahat? Oh, 'di ba? Also, ayan, yung pinipilit nga. So, avoid niyo 'yon. So, wag yung pinipilit. Look for yung right or correct key para sa boses niyo. Also, may epekto din yung pagkain ng mga pagkain ng may mga food tayo na dapat iwasan din or yung pag-inom ng mga masyadong malalamig, especially before and after singing, okay? So naranasan ko before, kumain ako ng tsokolate bago kumanta, ang taas ng kanta ko, ayan, ang kati-kati! So you have to watch. Bantayan ninyo kung ano kinakain ninyo. At avoid din yung mga masyadong malalamig, nag-yellow, ice cream before and after singing. Pwede naman, pero yung wala kayong singing engagement, enjoy. Okay? Pero you have to avoid it pag meron kayo singing engagement. And of course, pag pagod kayo or stress kayo, it affects, okay? Pag relax kayo or pag maganda yung mood niyo, pag maganda yung gising niyo, okay, pag hindi kayo stress, iba yung epekto nun sa boses ninyo. Okay, so just be positive, relax, mag-vocalize, wag sigaw ng sigaw, tandaan po ninyo, para hindi sumakit ang lalamunan natin. So, good day, and please don't forget to subscribe sa YouTube po natin and follow me here at TikTok. Okay, maraming salamat po.